Narito ang mga ulo ng mga balita sa oras na ito. Philippine National Police at Department of Social Welfare and Development nakahanda na sa papalapit na bagyong Opong habang patuloy ang pagtulong sa mga tinamaan ng mga naunang bagyo. Saudi Arabia pursigidong paigtingin ang kooperasyon sa Pilipinas sa iba't ibang sektor. Mga Navy ng Pilipinas at Vietnam palalakasin din ang ugnayang pangsiguridad. 1.64 billion pesos na 2023 performance-based bonus para sa mga Army personnel inaprubahan ng pamahalaan. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines. Sa paglayo ng Super Typhoon Nando sa bansa, nakatutok naman ang mga ahensya ng gobyerno sa pagtama ng papalapit na Tropical Storm Opong. Iniutos ni Philippine National Police Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga tauhan ng PNP na tumulong sa post-disaster assessment ng mga naapektuhang komunidad. Tutulong din anya ang PNP sa paghahanap sa 7 tao na nawala sa gitna ng hagupit ni Nando. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, bukod sa 7 nawala, 3 tao pa ang nasawi sa bagyo. Dagdag pa ni Nartates, iniutos din niya sa mga commander sa Southern Luzon at Visayas na paghandaan ang pagdating ni Opong katuwang ng mga local na otoridad. Nakaalerto ang mga tauhan ng PNP sa mga lugar na inaasahang tatamaan ng bagyong Opong sa Bicol Region, Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Nakahanda rin ang mga pulis na umalalay sa preemptive evacuation. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Interior Secretary John Vic Remulla na tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development na handa itong tumulong sa mga pamilyang maapektuhan ng pagdating ng bagyong Opong. Ayon sa DSWD, may hawak itong standby funds at supplies na nasa mahigit 3.1 billion pesos. Kabilang dito ang mahigit 2.5 million na family food packs at iba pang food and non-food items. Ayon pa kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakahanda na rin ang mga mobile kitchen at pamamahagi ng financial assistance. Sa kabuuan, mahigit 14,800 na pamilya ang naapektuhan ng masamang panahong dulot ng hanging habagat at bagyong Mirasol at Nando sa buong bansa. Halos 80,000 pamilya naman ang lumikas sa mga evacuation center. Nakapamahagi na rin ng mahigit 11,000 na family food packs sa mga rehiyong tinamaan. Patuloy ang pagpapaganda ng Pilipinas sa mga ugnayan at kooperasyon nito sa ibang bansa tulad ng Saudi Arabia at Vietnam. Pinuri ni Ambassador to the Philippines Faisal Ibrahim Al-Gandhi ang paglago ng ugnayan ng Saudi Arabia at Pilipinas sa sektor ng politika, ekonomiya at people-to-people exchange. Sa pagdiriwang ng Saudi Arabia National Day sa Makati, Shangri-La noong Martes, sinabi niyang nangako ang Riyadh na paiigtingin ang development cooperation sa Pilipinas. Ibinida ng ambassador ang mahigit $5.8 million na halaga ng humanitarian projects na pinondohan ng King Salman Humanitarian Aid and Relief Center. Para naman sa school year 2025 to 2026, namahagi ng 265 na scholarship sa mga Pilipinong nag-aral sa mga universidad sa Saudi Arabia. Sa hiwalay na talumpati, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Dizon de Vega na umaasa ang gobyerno ng Pilipinas na mapapabuti ang kooperasyon nito sa Riyadh. Ipinagdiriwang ng Pilipinas at Saudi Arabia ang ika-56 na anibersaryo ng kanilang ugnayang diplomatiko ngayong October 24. Nagkasundo naman ang hukbong pandagat ng Pilipinas at Vietnam na patuloy na palakasin ang kanilang ugnayan pangseguridad. Kasunod ito ng courtesy call ni Vietnam People's Navy Commander Vice Admiral Tran Tan Nghiem kay Philippine Navy Chief Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta sa Naval Station Jose Andrada sa Maynila noong Martes. Sa isang pahayag, binigyan diin ni Nghiem ang
kahalagahan ng pagkakaintindihan sa pagitan ng Vietnam at Pilipinas bilang magkalapit bansa. Nagpasalamat naman si Espeleta sa lahat ng suportang ibinigay ng Vietnam tulad ng pagtulong ng mga Vietnamese sa mga Pilipinong mangingisda na nakaranas ng sakuna sa karagatan. Patunay ang pagbisita ni Nguyen sa pangmatagalang ugnayan ng kanilang mga bansa na nakabase sa respeto, pagtutulungan at pangakong itataguyod ang kapayapaan, katatagan at seguridad sa rehiyon. Inaprubahan ng pamahalaan ang paglalabas ng 1.64 billion pesos na 2023 Performance-Based Bonus or PBB para sa mahigit 110,000 na kwalipikadong opisyal at empleyado ng Philippine Army. Sa isang pahayag, sinabi ni Budget Secretary Amenah Pangandaman na ang hakbang na ito ay kumikilala sa dedikasyon at sakripisyo ng mga sundalo sa patuloy na pagpoprotekta at pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Sa ilalim nito, makakatanggap ang mga eligible personnel ng bonus na katumbas ng 45.50% ng kanilang basic monthly salary simula ng December 31st, 2023. Upang maging kwalipikado, kailangan ng mga opisyal at empleyado na makakuha ng at least very satisfactory na rating sa ilalim ng Civil Service Commission's Strategic Performance and Management System. Magmumula ang PBB sa Miscellaneous Personnel Benefits Fund sa ilalim ng FY 2025 General Appropriations Act. At sa balitang pangkalakalan, pinungunahan ng Philippine Railways Institute or PRI kasama ang mga stakeholder nito sa paglulunsad ng 3rd Philippine Railway Conference na ginanap sa Philippine Trade Training Center Global MSME Academy ngayong araw. Tampok sa event ang mga session hinggil sa smart integration, sustainable growth and resilient operations, advancing urban mobility and rail business frontiers, at future-proofing the railway workforce and institutions. Ayon kay Transportation Undersecretary and PRI Acting Executive Director Annalie R. Lontoc, mahalaga ang mga ganitong conference bilang sentro ng collaboration. Bilang kinatawan naman ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, ipinakita ni Transportation Undersecretary for Railways Timothy John Batan ang 30-year Railway Master Plan. Kasunod nito, nagbigay naman si Transportation Assistant Secretary Eduardo Macabulos ng overview sa mga ongoing projects ng PRI. Samantala, nagbukas ang Legazpi Savings Bank or LSB ng 3 bagong branch light unit sa ilang lugar sa Northern Luzon upang gawing accessible sa mga guro ang mga serbisyong pinansyal. Ang LSB ay subsidiary ng Bank of the Philippine Islands o BPI na nakasentro sa mga teachers at non-teaching personnel. Sa isang pahayag, sinabi ng BPI na matatagpuan ang mga bagong unit sa San Fernando, La Union, La Trinidad, Benguet at Tuguegarao City, Cagayan. Matatagpuan sa mga lugar na ito ang mahigit 85,000 teaching and non-teaching personnel. Parte ito ng expansion ng LSB upang ilapit ang teachers' loan services sa mas maraming Pilipinong guro. Sa pamamagitan nito, maaari silang humiram ng hanggang 2 million pesos gamit lang ang isang recent payslip, valid ID at kumpletong application form. Ayon kay LSB President Jerome Minglana, layunin nila na magkaroon ng peace of mind ang mga guro upang makapag-focus ang mga ito sa pagturo sa mga estudyante. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Eksaktong 72 araw na lang, Pasko na! Ako si William Theo, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.